Hoy Gina, sumama ka na lang na maayos kay Gudo para may pakinabang ka naman. Hindi ko na kaya kayong palamuning dalawa ng kapatid mo eh. Tita, pakiusap, huwag mo naman akong ibigay sa kanya. Ha? Wendy, tulungan mo ako. Wendy, pumasok ka sa loob ng kwarto kung ayaw mong masaktan. Ikaw Gina, wag mo ako ipahiya kay Gudo. Bayad ka na, kaya sumama ka na sa kanya. Ayoko sumama sa kanya. Wendy, tulong! Patay sindi ang sigarilyo ni Valen habang abala siya sa pagmamadyong. Naiirita na siya dahil sunod-sunod ang kanyang pagkatalo sa sugala. Kaya't sa tuwing umuwi ng bahay, ang mga pamangkin ng kanyang pinagbubuntunan ng galit. Ay, leche! Talo na naman. Ay nako, wala na akong pera kaya uuwi na ako. Uy, isa pa, Balen. Baka naman makabawi ka sa pagkakataong ito. Wag na, Gudo. Alam ko na yung style mo. Gusto mo mabaon ako sa utang sa'yo para maka-score ka na naman sa akin. Tanggalin mo nga yung kamay mo sa hita ko. Jesus, nagpapakipot ka pa eh. Gusto mo rin naman pautangin kita eh. Magkano ba kailangan mo? Pwede bang bigyan mo na lang ako ng pera? Alam mo naman wala akong pambayad sa'yo, no? Isang gabi lang. Ayos na sa akin yun, Sumina. Ilayo mo nga yung mukha mo. Dahil naiirita ako sa'yo. Hoy, Gudo, para malaman mo, hindi na ulit mangyayari yung nangyari sa atin. Ha? Hindi porket na pagbigyan kita noon, may susunod pa. Pakipot ka naman eh. Alam mo sa lahat ng babae na dumaan sa akin, ikaw talaga pinakagusto ko. Sorry, hindi ikaw ang type ko. Ha? Ang dami mo nga ang pera, kaya lang napakapangit mo. Oy! Yan ang gusto ko sa'yo. Napaka-prangka at ang kulit mo. Sige na, uuwi na ako. Gusto ko na matulog dahil ang sakit na ng likod at balakang ko. Pero hindi man lang ako nananalo. Oh, ito, 3,000. Sa'yo na. Pumapangit ka kasi kapag nakakunot yan noo mo eh. Talaga, Gudo? Naku, Kunin mo yan. thank you ah. Ang cute mo talagang tamatay ka. Wow. Pinapasaya mo talaga ako. Ang bango-bango talaga ng pera. Kala ko ako. Basta, hoy, kapag kailangan mo ng pera, nandito lang ako para sa'yo. Sige na nga, isang kiss. Pero dadagdagan mo to ng 2,000 ha? Oh, ito na. Para mas lalo kang gumanda. Ikaw talaga, Gudo. Kiss nga lang eh, wala lang yakap. Ibang presyo naman yun, no? Aalis na nga ako. Hoy. Baka saan pa mapunta to? Matagal na itong may gusto sa babae. Ngunit ayaw ni Valen sa kanya. Dahil hindi siyang tipong tall, dark and handsome. Salungat sa ideal man ito. Ngunit isa itong negosyante at mayaman sa kanilang lugar. Kahit nakakasuka ang itsura ng lalaking yun, mapapakinabangan pa rin naman siya. Ang galante ng tabachoy na yun ah. Ay, ang sakit ng ulo ko. Buong magdamag din akong hindi nakatulog sa pagmabadyo. Tita, Ah, magandang umaga po. Gusto niyo po bang ipaghain ko na kayo? ayokong kumain. Ipagtimpla mo na lang ako ng tsaa. Sige po, tita. Oh, nasaan ang kapatid mong si Gina? Naglalaba po siya sa likod bahay. May palalaban pa po ba kayo? Yung laundry basket po sa kwarto niyo, kinuha ko na po eh. Sige na, umalis ka na. Naiinis ako sa pagmumukha mo eh. Matapos na makainom ng tsaa si Valen, agad itong dumiretso sa kanyang kwarto. Dahil sa labis na antok, hindi niya namalay na nahulog ang pera sa kanyang bulsa at nahulog sa sahig. Kaya't kinuha yun ni Gina at itinago dahil alam itong hahanapin yun ng tiyahin. Saglit na napahinto sa pagsasampay ng mga labahi na magkapatid nang marinig ang malakas na sigaw ng tiyahin. Gina! Wendy!
Kinuha niyo ba ang pera ko? Tita, hindi po. Sigurado kong ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Dahil ikaw lang naman ang lumapit sa akin kanina. Walang iya ka talagang bata ka. Natuto ka na magnakaw, ha? Aray ko, tita! Nasasaktan mo ako. Pakiusap tama na po. Buburahin ko talaga tong mukha mo kung hindi mo ibabalik ang perang ninakaw mo. Hindi po ako magnanakaw, tita. Anong hindi? Nandun po ang pera sa ibabaw ng aparador. Nahulog lang po yan kanina kaya pinulot ko't nilagay doon. Ha? Nahulog? Ba't hindi mo sinabi agad? Hindi niya naman po ako pinapakinggan eh. Inayos ni Gina ang nagulong buhok at napayakap sa kapatid. Hinatid nila ng tingin ang tiyahin na nagmamadaling pumasok sa bahay. Ulila na ang magkapatid mula nang mamatay ang kanilang ina dahil sa malubhang karamdaman. Makalipas ang 10 taon, ang kanilang ama naman ang pumanaw nang maaksidente sa factory na pinagtatrabahuhan nito. Tanging ang bahay lamang nilang naiwan sa kanilang magkapatid. Ngunit animoy ginawa silang alila ng kanilang tiyahin simula nang tumira ito doon. Ate, gagamutin ko yung sugat mo. Sandali ha, kukuha lang ako ng gamot. Okay lang ako, Wendy. Konting galos lang naman ito eh. Mahaba kasi ng kuko ni tita. Pati ang mata mo namumula oh. Mahapdi lang ng konti. Pero maya-maya gagaling din ito. Ate, sa susunod na pasukan po ba, makakapag-aral ba tayo? 1 taon na lang graduate ka na sana ng high school eh. Sisikapin ko makapagtapos, Wendy. Yun lang ang paraan para makaahon tayo sa kahirapan. Wala bang balak na umalis dito si tita? Ilang taon na rin siyang nakatira dito eh. Ang sabi niya noon, kapag nakahanap siya ng matitirhan, aalis na siya. Pero parang siya pa ang umaas ng may-ari ng bahay. Yun na nga eh. Sinabihan ko na siya noon pero pinagalitan niya lang ako. Kapatid naman daw siya ni tatay. Kaya may karapatan daw siyang tumira dito sa bahay natin. Ate, hindi ko talaga kaya ang trato niya sa atin eh. Parang tayo pa nga ang bumubuhay sa kanya. Wendy, kahit naman magreklamo tayo kay Kapitan, wala namang mangyayari. Sasabihin lang nun, problemang pampamilya, kaya pag-usapan na lang daw ng maayos. Kahit bahay natin to, hindi tayo makakilos ng malaya. Dahil siya lang palagi ang masusunod. Konting tiis na lang, Wendy. Kapag nakatapos na tayo sa pag-aaral, makakaalis din tayo sa lugar nito. Maghanap ako ng magandang trabaho. Pero sa ngayon, kailangan na muna nating tapusin itong mga labahin para may pambili tayo ng bigas at ulam. Kahit nasaktan, may pilit na ngumiti si Gina sa bunsong kapatid. Nilalakasan na lamang nito ang loob dahil siya lamang ang naging sandalan ni Wendy. Tumatanggap sila ng mga labahin mula sa katabi nilang boarding house. Yun ang kanilang pinagkakakitaan mula pa man noon. Kapag may pasok, tuwing Sabado at Linggo lamang sila naglalaba. Sumasideline din si Gina bilang dishwasher sa karinderya tuwing hapon pagkatapos ng kanyang klase. Wendy! Gina! Bilhan niyo ako ng pagkain! Puro itlog at tuyo na naman ang nakahain dito eh! Ako na lang, tapusin mo na yung pagsasampay. Ate, mag-iingat ka ha. Baka saktan ka na naman niya. Huwag kang mag-alala, Wendy. Nakita niya ng pera kaya hindi nagalit yun. Hoy! Bilisan niyo! Gutom na ako! Mga buwiset, ang babagal niyo kumilos! Tita, ano po bang bibilin ko? Nilaga at pritong bangos. Oh, itong pera. Ibalik mo sa akin ng sukle, ah. Malilintingan ka talaga sa akin kapag kinupitan mo ko. Opo. Mabilis na nagbagong reaksyon sa mukha ni Valena nang makatanggap ng tawag mula kay Gudo. Pinipilit na naman siya ng lalaki na makipagkita kapalit ng pera. Ngunit hindi siya pumayag dahil pagod siya galing pasugalan.
Kaya't gusto na lamang ng lalaki na bisitahin siya sa tinitira nitong bahay. Pagdating ni Gina sa bahay, bitbit ang biniling ulam. Nadatnan niyang nag-uusap at nagkukulitan ng tiyahin at si Gudo. Napalunok pa siya ng sariling laway dahil halos triple ang laki nito sa tiyahin. Tita, eto na po yung ulam mo tsaka yung sukli nyo. Oh, ano pang hinihintay mo? Ipaghain mo na ako. Alam nga naman kakainin ko yan na naka-plastic pa. Ang boba mo talaga. Sandali lang po, tita. Pa, ang ganda rin pala ng pamangkin mo, ha? Nagmana sa'yo? Hay nako, Ha? mga wala namang pakinabang. Gudo, gusto mo ng sariwa at bata, hindi ba? Oo naman. Kaya nga gustong-gusto kita eh. Hindi ako, no. Ah, Kundi yang si Gina. Para naman mapakinabangan ko siya. Ha? Palamunin lang kasi ang magkapatid na yan dito sa bahay eh. Sumasakit ang ulo ko sa kanila. Sige na, Gudo. Uy, baka naman iniisahan mo lang ako, ha? Hindi kaya. Totoong sinasabi ko. Kalahating milyon. Sayong-sayo na siya. Loko ka talaga. Basta, wala nang bawian. Oo naman. Kailan mo ibibigay ang pera ko, ha? Kating-kating na tong kamay ko eh. Bukas na. Dito ko ba siya susunduin? Baka naman ayaw niyang sumama sa akin, ha? Ihahatid ko na lang siya sa'yo para hindi na siya makapalag pa. Excited na talaga akong makahawak ng malaking pera. Napansin ni Gina na tila kinikiliti ang tiyahin habang hinahalikan nito sa pisngi ang lalaki. Kinabukasan, maaga siyang ginising ng tiyahin dahil may pupuntahan sila. Laking pagtataka ni Gina dahil unang beses na nagyaya si Valena. Hoy, Gina! Bumangon ka na nga riyan. Maligo ka at magbihes. Etong bestida ko ang suot mo. Saan po ba tayo pupunta, tita? May trabaho po kasi ako sa karinderya mamaya eh. Huwag ka nang pumasok sa karinderya na yan. Pagkatapos mong maligo, magsuklay ka ha. Hindi yung parang bruhang itsura mo. May damit naman po ako. Yun na lang pong isusuot ko. Ang eksi kasi ng damit na yan eh. Huwag ka na nga magreklamo. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Bilisan mo. Ang bagal-bagal mo eh. Ngunit hindi niya isinuot ang damit na pinapasuot sa kanya ng tiyahin dahil hindi siya komportable. Kaya't uminit na naman ang ulo nito dahilan na masampal na naman siya ng tiyahin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabi ko lang ito ang suot mo, diba? Bingi ka ba? Tita, hindi po ako sanay na magdamit ng maikli. Tsaka saan po ba tayo pupunta? Ay, birthday ng kaibigan ko. Kaya magpapasama ako sa'yo. Sasama din po ba si Wendy? Sa susunod na lang siya sasama. Isang tao lang ang kailangan dalhin sa party eh. Kaya bilisan mo na, bago pa tayo malate. Oh, itong lipstick, ikuskus mo sa bibig mo. Para kang patay eh. Ate? Oh, saan napunta nyo? Bakit ganyan ang ayos mo? Hoy ikaw, maglinis ka na lang dito sa bahay ah. May pupuntahan lang kami ng ate mo. Tsaka ang kwarto ko pala, linisin mo. Nangangati na ako eh. Opo, tita. Aalis lang muna kami, Wendy. Babalik din ako mamaya. Hayaan mo na nga yung kapatid mo. Malaki na yan. Hindi siya mawawala rito sa bahay. Parang hindi kayo mapaghiwalay. Mga buwisit talaga kayong magkapatid. Sumakay sila ng taxi patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Ilang sandali bumaba sila sa isang malaking bahay. Habang naglalakad papasok doon, hindi komportable si Gina sa bestida na kanyang suot. Panay hila niya pababa sa laylay ng kanyang damit, kaya binatukan siya ng tiyahin. 3 inches above the knee lang yung suot mo. Huwag kang OA. Malapit na tayo, kaya umayos ka ah. Tita,
Parang wala namang tao rito bukod sa atin. Tsaka di pa ba birthday ng kaibigan mo? Bakit parang wala namang pong dekorasyon? Hoy! Ganito talaga mag-celebrate ang mga mayayaman. Umu-order lang naman sila ng pagkain. Bilisan mo nga sa paglalakad mo. Ang dami mo pang tanong eh. Inihatid sila ng isang lalaki sa isang silida. Kinakabahan si Gina habang iginagala nito ang paningin sa loob ng bahay. Maya-maya'y tumambad sa kanyang paningin si Gudo. Nakangisi ito sa kanila habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Happy birthday, Gudo! Birthday? Malayo pa birthday ko Oh, ikaw talaga. Ito na ang regalo ko sa'yo. Regalo? Kaya nasa na ang regalo mo sa akin? Kunin mo na lang kay Silvestre. Inihanda niya na ang pera mo. Uy, ayan na pala siya. Ay, Wow! Ang daming pera! Sige, ikaw na ang bahala kay Gina, ha? Ikaw naman, Gina. Magpakabait ka kay Gudo, ha? Tita, saan ka pupunta? Sasama ko sa'yo po. Ops, 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 ops. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Dito ka natitira. Tsaka bayad ka na ni Gudo. Kaya wag mo siyang bigyan ng sakit ng ulo, ha? Ano? Tita, ayoko po rito. Pakiusap, maawa ka sa akin. Gusto ko na pong umuwi. Hinihintay na ako ni Wendy. Ako nang bahala sa kapatid mo. Mabuti yan at may ipapakain si Gudo sa'yo. Basta, pasayahin mo siya gabi-gabi, ha? Pakiusap, bitiwan niyo ko. Gusto ko na umuwi. akin ka na ngayon, Gina. Binenta ka na ng tiyahin mo eh. Kaya hindi ka na pwedeng umalis dito. Ha? Tulong! Ha? Tulong! Pakiusap, pakawalan niyo ako dito! Nanginginig ang buong katawan ni Gina nang hinubad ng lalaki ang damit nito. Nanlaban siya, ngunit malakas siyang sinuntok ni Gudo sa tiyan dahilan na mawalan siya ng malaya. Kaya't malayang isinagawa ng lalaki ang kahalayan habang ninanamnam ang sariwang katawan ng kawawang si Gina. Pagdating ng bahay, masayang niyakap ni Valen ang bag na naglalaman ng pera. Nagtataka si Wendy na makita ang tiyahin na hindi nito kasama ang kapatid. Tita, nasaan po si Ate Gina? Huwag mo nang hanapin ang ate mo. Dahil kinuha siyang katulong ng kamag-anak ng kaibigan ko. Tatawagan ka rin naman niya. Pero tita, hindi po siya nakapagpaalam sa akin na hindi siya makakauwi. Kailangan pa ba niyang ipaalam sa'yo kung saan siya pumunta? Huwag ka nga tanong ng tanong. Nakakainis ka na. Nag-aalala po kasi ako kay ate eh. Tita, pwede po ba natin siyang tawagan ngayon? Para malaman ko lang po kung nasaan siya. Ay, ang kulit mo rin ano. Sinabi ko na nga na masukan siyang katulong eh. Tatahimik ka? O gusto mong paduguin ko yung bibig mo? Umiiyak na napayuko si Wendy dahil sinabunutan siya ng tiyahin. Kaya't bumalik na lamang siya sa paglalaba. Ilang araw ang lumipas, ngunit wala pa rin siyang balita tungkol sa kapatid. Sapagkat kung tatanungin niya ang tiyahin, ay pare-pareho lamang din ang sagot nito. Samantala, nanginginig habang napahalukip-kip sa sulok ng silid si Gina. Umiiyak siya habang nagmamakaawa kay Gudo, ngunit tumatawa lamang ang lalaki. Huwag ka na kasing manlaban. Alam mo, Gina, hindi ka naman masasaktan kung sinusunod mo ang gusto ko eh. Ayaw mo ba ng pera? Huwag ka nang umiyak dahil nababawasan yung ganda mo. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Ha? Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Gusto ko pang makatapos ng pag-aaral ko. Uy, pwede ka naman makapag-aral eh. Kaya lang, dito ka lang sa bahay.
Akin ka na ngayon, Gina. Hindi ka na pwedeng umalis dito. Hindi mo ako pagmamayari. Si Tita Balin lang ang nakinabang sa pera mo. Kaya dapat siyang narito. Uy, bakit hindi mo na lang tularan yung tiyahin mo? Alam mo bang pinapasaya rin niya ako? Dahil mukha siyang pera eh. Nakakatingin kayo. Hmm? Ang dapat sa inyo pinaparusahan. Pakawalan niyo na ako. Hindi ka ba titigil sa kakaiyak? O pues, halika rito. Halika rito. Bitawan mo ako, hayop ka! Tulong! Halika. Hindi man lamang naawa si Godot sa dalagita. Kahit na mamaos na ito na humihingi ng tulong, ay walang nakakarinig sa kanya. Tumutulo na lamang ang kanyang mga luha habang pinagsasamantalaan siya ng lalaki. Mahigit 40 na si Godot at takam sa mga sariwang babae. Kahit nakakatakot ang mukha nito ay pinagkakaguluhan pa rin ito ng mga kababaihan dahil marami itong pera. Habang naglilinis, nasagi ni Wendy ang plorera sa kabineta. Nabasag yun at kinabahan siya nang hindi niya mawari. Bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko? May nangyari kayang masama kay ate? Kailangan ko na siyang hanapin. Mahigit 2 linggo ko na siyang hindi nakikita. Hoy Wendy, linisin mo yan Mamaya maapakan ko pa yan Tita, Oh, may balita na po ba kayo tungkol kay ate? Gusto ko po siya makausap kahit saglit lang. Sige na ho. pwede ba Wendy? Hindi na nga siya pwedeng istorbohin dahil nagtatrabaho siya. Uuwi din yun kapag day off niya. Malakas po kasi ang pakiramdam ko na may masamang nangyari sa kanya. Kahit 1 minuto lang po, tita. Gusto ko po siya makausap. Magbihis ka. Pupuntahan natin ang ate mo. Para hindi mo na ako binibuisit. Talaga po? Opo, sandali lang po. Magbihis lang po ako. Sabik na tumungo si Wendy sa kanyang kwarto. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may madilim na plano na naman ang kanyang tiyahin sapagkat paubos na ang pera nito dahil sa bisyo at sugal. Kaya't kahit minor de edad ang kanyang mga pamangkin ay ipagbibili nito sa mga lalaking kakilala kapalit ng malaking halaga ng salapi. O sige na, pwede na yan. Ayusin mo nga yung buhok mo. Parang hindi ka nakakakilala ng suklay Tita, baka naman po pwedeng samahan ko si ate sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya. Wala pa naman po akong pasok ngayon Huwag kang ang atat, pwede ba? Meron na rin akong kakilala na pwede mo mapasukan matapos nating dalawin ng ate mo. Pero tita, hindi po ako pwedeng magtrabaho bilang kasambahay ng buong taon. Kasi mag-aaral pa ho ako Ngayong bakasyon lang po ako pwede. Basta. Tumahimik ka na nga muna. Nahihilo ko sa kadaldalan mo sige na. Isarado mo na yung pinto. Sabik na sumama si Wendy sa tiyahin dahil magkikita na sila ng kanyang kapatid. Ngunit napansin niyang sunod-sunod ang pagtunog ng cellphone ng tiyahin kaya't kinutuban siya ng masama. Mula sa replika ng sunglasses na suot ni Valena, malinaw na nakikita ni Wendy ang mensahe na natatanggap nito. Nandilat pa ang mga mata ng dalagita nang mabasa mula sa sender na handa ng 300,000 na hinihingi ng tiyahin. Nabasa pa ni Wendy ang kanyang pangalan sa palitan ng mensahe ng tiyahin at ng kausap nito. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at nag-isip kung paano matatakasan ang kanyang tiyahin. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Tita, pwede po ba tayong huminto muna? Ha? Bigla po kasing humilab ang tiyan ko Ano? Kahit saglit lang po, magbabanyo lang po ako. Ay, buisit ka talaga, Wendy. Ano ba ang nakain mo? Ngayon pa sumakit ang tiyan mo. Yung ibinigay na mangga po ni Aling Tere kanina.
Tita, lalabas na po talaga. Manong, pakihinto mo po sa bandang gasoline station. Hoy, bilisan mo, Wendy, ha? Baka hindi natin maabutan ng ate mo sa oras ng break time niya. Opo, tita. Agad na hininto ng driver ang taxi at dali-daling bumaba ang dalagita. Ngunit imbis sa banyo siya pumunta, sumakay siya sa jeep na nagpapagas. Siniksik niya ang sarili sa mga pasaherong naroon, kaya't nang umalis ang jeep, hindi siya napansin ng tiyahin. Pigilang hininga ng dalagita habang papalayo ang sasakyan. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang makatakas sa tiyahin. Napapayak na lamang siya dahil hinala niya ibinenta rin ng tiyahin ang kanyang kapatid sa ibang tao. Mahigit 20 minuto ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nakakabalik sa taxi si Wendy. Kaya't padabog na nagtungo si Valen sa banyo. Ngunit laking gulat nito nang wala roon ang pamangkin. Kaya't nagtanong siya sa mga nagtatrabaho roon. Ngunit walang babayang gumamit ng banyo. Buisit ka talaga, Wendy. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Imbis na pera na, naging bato pa. Kailangan kong tawagan si Silvestre para ipahanap sa mga tauhan niya ang walang yakong pamangkin. Hindi pa yun nakakalayo. Hindi umuwi ng bahay si Wendy sa takot sa tiyahin. Gabi na, kaya't nakaramdam siya ng gutom. Naghalungkat siya sa basurahan upang maghanap ng pagkain. Sana may pagkain dito. Kanina pa akong nagugutom. Hoy, Inen. Hoy, ano bang hinahanap mo riyan? Ha? Pagkain po, Lolo. Hoy, kung pagkain ang gusto mo, huwag kang maghanap dyan. Marumi at magkakasakit ka pa eh. Oh, itong pandesal at pansit ha. Hati na lang kayo ng apo ko. Naku, maraming salamat po, Lolo. Pangako, kapag nagkapera po ako, babayaran ko po kayo. Ay, hindi, huwag na. Teka lang, naligaw ka ba, Ining? Hindi po, Lolo. Tumakas po ako kay tita. Ha? Kasi gusto po niya akong ibenta sa kakilala niya eh. Mabuti na lang nalaman ko, kaya nakatakas ako sa kanya. Siguro po, ibinenta na rin niya si ate, kaya hindi na po siya umuwi ng bahay. Ay, naku, pambihira. Ay, sumama ka na lang sa amin ni Daniel dun sa barong-barong na tinitirahan namin. Delikado rito sa dana. Marami pa namang loko-loko. Sige ho, Lolo. Maraming salamat po. Sa ilalim ng tulay nakatira sina Lolo Arturo at ang apo nitong si Daniel na 7 taong gulang. Hindi makatulog si Wendy dahil labis itong nag-aalala sa kapatid. Oh, iha. Hindi ka pa natutulog. At saka umiiyak ka na naman. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko eh. Nag-aalala po ako kay ate. Natatakot din po ako na magsumbong sa mga pulis. Kasi may mga kakilala pong pulis si tita eh. Lolo, tulungan niyo po akong mahanap ang ate ko. Sinasaktan din po kami ni tita kapag nagagalit siya sa amin eh. Napakasama po niya. May mga tao talaga mapanlamang sa kapwa. Napansin ni Lolo Arturo mga pasa ng dalagita sa mga braso nito. Pinakita rin ni Wendy ang ibang latay sa kanyang likod. Sa tuwing hinahampas sila ng sinturon ng tiyahin, kapag natatalo ito sa sugal, ay sa kanila ibinugbunto ng galit nito. Napakawalang hiya naman talaga na tiyahin mong yan. Kaya siguro ibebenta ka niya dahil nalulung na siya sa bisyo. May mga tumatawag po sa kanya. Minsan may pumupunta pa po sa bahay para maningil. Hoy, sige. Tutulungan kita. Kung totoong pinapahirapan ng kapatid mo,
ibabalik natin sa taong yun ang sakit at paghihirap. Paano po, Lolo? Pakikuha mo nga yung garapon ko dyan sa likuran mo. Tsaka yung bote na may lamang patay na insekto. Sa dahong ito, isulat mo ang buong pangalan ng tiyahin mo. Nagsimulang magsindi ng kandila si Lolo. Isinalang niya sa apoy ang dahon ng saging bago pinatakan ng langis mula sa bote na may lamang insekto. Ilang sandali umusal ito ng mga kataga at sinambit ang pangalan ni Valena na nakasulat sa dahon ng saging. Kasabay noon ay yung malamig na hangin na umihip sa paligid. Ipinagpatuloy ni Lolo ang pagsalang ng dahon sa apoy. Maya-maya'y inihipan niya yun bago itiniklop at inilagay sa loob ng walang laman na garapon. Paulit-ulit na sinasambit ni Lolo sa kanyang isipan ang pangalan ng babae. Isang paraan yun ng barang na pinapadaan sa hangin. Hindi na kailangan ng litrato o gamit ng taong gustong pahirapan ni Lolo dahil sapat na ang pangalan. Maging ang mga kasabwat nito na may itim na balak ay kayang pahirapan ng mahikang itim. Lolo, ano po bang ginawa niyo? Bibigyan ng leksyon ang masasamang tao. Di ba gusto mong makalaya mula sa mapanakit niyong tiyahin? Opo, Lolo. Sige na. Matulog ka na, Ining. Habang lumalalim ang gabi, napabalikwas ng bangon si Valena nang makaramdam ng pangangati ng katawan. Napansin niyang namumula ang kanyang balat kaya't muli siyang naligo. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, muli na namang nakaramdam siya ng pangangati. Umiinit ang kanyang balat hanggang sa magkaroon siya ng mga sugat. Ay, ano ba to? Hindi na kasi nakapaglinis ng bahay kaya ang dami ng surot. Nagpahid siya ng lotion sa kanyang balat. Ngunit imbis na gumaling ay mas lalo pang lumala ang kanyang pamamantala. Nanikip din ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Ilang sandali nandilat ang kanyang mga mata nang maramdaman na tila may gumagapang sa kanyang lalamunan. May gumagalaw-galaw na hindi niya mawari. Maya-maya'y nagsimula na magsilabasan ng mga insekto sa kanyang bibig, kaya't natakot si Valena. Ano to? Bakit may mga langaw na lumalabas sa bibig ko? Pinalibutan din siya ng mga daga at nagsimula na siyang kagatay ng mga ito. Pilit na kinuha ni Valena ang walis at pinaghahampas sa mga dagang lumalapit sa kanya. Umalis kayo! Ano ba? Aray! Ay! Ang sakit! Shoo! Aray! Bakit ang dami mga daga? Saan sila galing? Ang sakit na naman ng tiyan ko! Habang tumatagal ay parami ng parami ang mga insektong lumalabas sa katawan ni Valena. Hanggang sumapit ang umaga ay hindi na siya makatayo dahil sa sobrang sakit ng katawan nito. Kahit humingi siya ng tulong ay walang nakakarinig sa kanya dahil halos wala ng boses ang kumakawala sa kanyang bibig. 3 gabi ring pabalik-balik ang mga daga upang pahirapan si Valena, maging ang pagsusuka niya ng insekto. Ang nooy maganda at makinis na muka ay halos hindi na makilala dahil napuno na ng kagat ng mga daga. Nalaman na lang ng mga tao na namatay siya nang umalingasaw ang nabubulok niyang katawan sa kanilang bahay. Samantala, malakas ang palahaw ni Gudo nang makaramdam ito ng sakit sa kanyang likod. Hinampas nito ng sinturon si Gina, ngunit siya pa itong nasaktan. Aray! Ang likod ko, aray! Ano nangyayari sa kanya? Aray ko! Teka, may mga daga. Saan sila nanggaling? Aray! Aray, ano ba yan? Bakit ang daming dagang pumasok dito sa kwarto?
Hoy, Gina! Paalisin mo sila! Takot ako sa daga! Shoo! Hoy! Alis! Shoo! Bakit siya lang nilalapitan ng mga daga tsaka kinakagat? At dinadaanan lang nila ako. Makakatakas na rin ako rito. Kailangan kong kunin ang lahat ng susi niya. Ayun ang susi niya sa vault ng pera. Hoy! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Paalisin mo yung mga dagaray! Aray ko, ang sakit ng mga pako! Mga peste kayo! Napangiti si Gina na mabuksan niya ang vault ng lalaki. Kinuha niya ang pera at inilagay sa baga. Maging ang mga alas na nakapatong sa mesa ay kinuha niya. Mukhang nagustuhan ka ng mga daga. Pinagkakaguluhan ka pa nila. Ay, tulungan mo ako rito! Huwag mo ako iwan, Gina! Tumakbo palabas ng kwarto si Gina at hinayaan si Gudo habang kinakagat ng mga daga. Maging ang mga bodyguard nito ay hindi tinigilan ng mga peste. Bakit ang daming daga dito sa malaking bahay? Pati mga ipis, nagsilabasan na rin. Pero bakit ni isa, walang kumakagat sa akin? Nakalabas si Gina sa malaking bahay bit-bit ang bag na naglalaman ng pera. Bago siya tuluyang makalabas ng gate, ay narinig pa niyang malakas na palahaw ni Gudo. Ilang sandali namatay ang lalaki. Natanggal ang dalawang tenga nito habang pinag-aagawang ngat-ngatin ng mga daga. Maging ang tiyan nito'y nabutas at labas-masok ang malilit na daga sa tiyan nito na wari naglalaro. Maging si Silvestre na kapatid ni Gudo ay hindi nakaligtas sa pananalakay ng mga peste. Ilang araw ang lumipas. Binalita sa radyo ang pagkamatay ni Gudo at ng mga tauhan nito dahil sa pananalakay ng mga daga at iba't ibang insekto. Umiyak na napaupo si Gina sa karinderya dahil ilang araw na siyang paggala-gala sa kalsada, ngunit hindi pa rin niya natatagpuan ng kapatid. Hindi na rin umuwi si Wendy sa bahay. Ilang araw na. Nasaan kaya siya ngayon? Lolo! Marami po akong nakuha mga bote ngayon. Mahigit 2 plastic po. Si Wendy yun ah! Si Wendy nga! Aalis na sana sina Wendy at Lolo Arturo, ngunit napalingon sila sa karinderya nang marinig na may tumatawag sa kanila. Wendy! Hintay! Ate mo to! Lolo! Si Ate Gina yun! Lapitan mo na ang kapatid mo, Ining. Natitiyak kong na-miss niyo ang isa't isa. Patakbong nilapitan ni Wendy ang kapatid at mahigpit itong niyakap. Awang-awang dalagitan ng makita ang mga pasa sa buong katawan ni Gina, dulot ng labis na pagmamalupit. Ate, anong ginawa nila sa'yo? Binenta ka rin ba ni Tita Valen? Oo, pero huwag ka na mag-alala, Wendy. Patay na si Gudo at ang mga tauhan niya. Magkakasama na tayong muli. Pero ayoko nang bumalik sa bahay natin. Ang gusto ko, magpakalayo-layo na tayo rito para wala nang makakilala pa sa atin. Pero ate, wala tayong ibang mapupuntahan. Wala tayong pera. Meron ako rito. Kinuha ko ang pera at alas ni Gudo habang pinagpepiestahan siya ng mga daga. Tinulungan ako ng mga daga, Wendy. At ito ang daming pera. Hindi makapaniwala si Wendy nang makita ang limpak-limpak na salapi sa loob ng bag ng kapatid. Ginamit nila yon upang lumayo sa naturang lugar. Isinama rin nila sina Lolo Arturo at ang apo nitong si Daniela. Hindi man naging madali ang magbagong buhay dahil sa masalimuot na pinagdaanan ng magkapatid, ngunit unti-unti silang bumangon. Nagpatayo sila ng tindahan at muling pumasok sa eskwela. Lingid sa kaalaman ng lahat, dahil sa kakayahan ni Lolo Arturo na mambabarang, ay namatay ang mga taong nanakit sa magkapatid, lalo na ang tiyahin nilang si Valena nang sinasanto
ay pera. Wakas. Okay. Sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo. Happy birthday kay Paulo Aquino from Pulpugan, Consolacion, Cebu. Mula kay Lola Elisa Aquino. Hi kay Rosette Ersando. Shout out kay Lawrence Cheng and GH Ladies mula kay Maricel Cordero. Belated happy birthday sa asawa ni Ma'am Marites Pabia. Shout out din sa Pabia family and Esponilla family. Hi kay Gina Andraque Peñas. Shout out sa Naling family at kay Marilor Guevara. Hi kay Jamila Enriquez from Riyadh. Shout out sa Dekit family from Muñoz. Hi kay Marites Amosco from Laguna. Hi kay Janice Layson from Jeddah, Saudi Arabia. Hi kay Jamie Valejos. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin po. Huwag niyo po sanang kalimutan din na mag-subscribe sa bagong channel po ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, nagpapasalamat kami sa inyong lahat and God bless all of you.